Tindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga mga katindahan, napakaganda ng ating pag-uusapan dahil ito nga ay patungkol sa mga bagay-bagay na dapat mong malaman bago ka magsimula ng ganitong RTW business na kagaya kay Madam Claire. So hindi lang tayo puro mga good side, ganyan, kung ano yung mga nakikita natin na mga magaganda, good vibes dito sa tindahan, di ba? So, pag-uusapan din nga natin dito yung mga pros and cons ng pagkakaroon ng ganitong RTW business. Magbibigay nga rin ako sa inyo ng tips para naman mapagtagumpayan natin yung ating pagsisimula sa ganitong larangan ng pagnenegosyo. Ayan, so unahin nga natin itong mga pros ng ganitong RTW business. Number one mga katindahan ay pwedeng mababa lang na kapital ang ating panimula sa ganitong RTW business. Hindi natin kailangan ng bonggang-bongga agad, ng malaki agad na puhunan. Pwede tayong magsimula kahit sa 1,000, 3,000, ganyan. Kung magkano lang yung available natin. Basta desidido lang tayo doon sa ating papasukin na negosyo, di ba? Hindi hadlang yung maliit na puhunan. Meron nga akong kakilala mga katindahan na nagsimula lang sa maliit na puhunan, around 2,000, pero ngayon halos na doble na niya yung kanyang puhunan dahil sa tamang pagkuha ng supplier at magandang location, magandang pag-promote ng mga product na binibenta niya. Pangalawa natin mga katindahan ng pros ng pagkakaroon ng ganitong RTW business ay fast-moving ang mga item. Bakit, di ba? Dahil palagi may bumibili ng mga basic needs, di ba? Kaya naman mga katindahan, syempre, kapag ganitong RTW business, lagi nating uunahin kung ano ba yung basic needs ng mga customer. Regarding doon sa mga fast-moving items, meron tayong video patungkol dyan at ilalagay ko dyan sa description below. Kagaya nga nung, for example, mga panyo, medyas, ganyan. So, yan yung mga palaging madalas na hinahanap ng mga customer pagka ganitong RTW business. Porket sinabi natin RTW business, isisimulan na agad natin yung mga dress, ganyan, mga t-shirt, mga medyo mamahalin. Hindi. Mas okay pa yung mag-start tayo doon sa mababa lang ang puhunan kasi nga, magkano lang naman yung ating panimulan na puhunan. Pangatlo, mga katindahan na pros ng pagkakaroon ng ganitong RTW business ay flexible at adaptable. Diba? Kumbaga kung ano yung mga trends ngayon, lalong-lalo na social media, di ba? Ang bilis-bilis magkaroon ng mga trending, na kaya halimbawa mga hot tops, di ba? Ano ba yung mga uso ngayon, na mura lang naman ang puhunan, kagaya nung nakaraan, yung mga plain na crop top, ganyan, yan yung mga hinahanap, which is magkano lang naman ang puhunan, 35, 40, tapos maibibenta natin ng 80, di ba? Halos nadodoble natin yung presyo, mataas pa kaysa dun sa puhunan, o di ba? Pang-apat, mga katindahan, ay small space friendly. O, di ba? Hindi natin kailangan ng malaki, malawak agad na pwesto. Kahit magsimula tayo sa maliit lang na space is pwede. So, paano ang gagawin natin, di ba? I-maximize natin yung space para magmukhang marami yung ating display, gandahan natin ang display, di ba? Para kaakit-akit sa ating mga customer. Okay. So, ano naman nga yung mga cons na kakaharapin natin sa ganitong pag-RTW business, di ba? Yan. Number one, mga katindahan, ay seasonal ang sales, di ba? Yan. So, yun nga kagaya ng palagi ko sinasabi, hindi palaging bongga ang bentahan, di ba? Kagaya halimbawa kapag Pasko, di ba? Pag magpapasko, yan, bonggang-bongga talaga yung bentahan natin dyan. Pero kapos na ng Pasko, ayan na. So, nandyan na naman tayo sa mga rainy season, ganyan, mga tagkiriwi moments natin, yan. So, kailangan ready tayo sa ganitong mga season, di ba? Na hindi talaga ganoong kabenta, ganyan. Pero di ba nga, hindi naman palaging walang benta, hindi palaging hindi mabenta yan. Darating din naman talaga tayo doon sa season ng taglakas, di ba yan? So, talagang tiyaga-tiyaga lang. Pangalawa, mga katindahan ay matindi ang competition sa ganitong larangan ng hanap buhay, di ba? Kagaya dito sa atin, diyan kaliwat kanan na yung mga nagtitinda, ganyan. Meron nagtitinda ng mga tsinelas sa dito, laruan, mga damit, mga anik-anik, ganyan, school supplies. Ayan, so hindi talaga mawawala yung competition sa ganitong larangan ng hanap buhay. Kaya naman, di ba, kailangan talagang meron tayong diskarte kung paano tayo makikipagsabayan sa ating mga competitor. Pangatlo, mga katindahan, ay yung risk natin sa pag-i-stock. Diba? Hindi yan mawawala. Kasi minsan, for example, yung ating mga damit, syempre dahil sa medyo katagalan na naka-display natin, minsan nangungupas na, diba? Or halimbawa, yung mga sapatos natin, diba? Minsan nagbabakbak na yung mga balat, ganyan. So, ayan, may mga naluluma tayo na stock, kaya talagang kasama yan doon sa cons ng ganitong hanap buhay, diba? So, kumbaga nga sa mga pagkain na expired
'Di ba? Dito naman ang kalaban natin sa ganitong negosyo, ayun nga, yung mga nangungupas, mga naluluma na item. Pang-apat naman natin mga katindahan ay price war, ayan. Hindi yan mawawala talaga mga katindahan, 'di ba? Yung mga pababaan ng bentahan, pababaan ng presyo to the point na halos wala nang tinutubo. 'Di ba? Yung mga manininda, mga manininda, 'di ba? Nakakapagtaka bakit ganun sobrang baba nila mabigay. Kailangan sa pagpepresyo, naku, dapat tayong wais sa pagpepresyo. Hindi natin kailangang sobrang babaan ng presyo. Hindi rin naman natin kailangan sobrang taasan. Pero yun nga, hindi nga mawawala yung price war natin dyan, mga katindahan, di ba? So, kailangan talaga natin pag-aralan maigi kung paano tayo magpe kung paano nga natin mapapagtagumpayan ang ganitong RTW business. So, number one is kilalanin talaga natin kung sino yung market natin, di ba? Mga estudyante ba yan? Office workers ba yan? Mga trabahador, construction worker, di ba? Mga magsasaka, mga mangingisda, ganyan, di ba? Alamin natin kung sino yung talagang target market natin. Pangalawa, mga katindahan ay galingan natin sa pagdi-display, 'di ba? Kailangan attractive yung ating tindahan sa pamamagitan ng magandang display, 'di ba? Kahit konti lang yung ating paninda, pero kung mapapalawak naman natin yung ating display, mapapaganda natin yung display, ay nako, sigurado ko sa inyo na bebenta at bebenta tayo diyan. Basta kailangan attractive ang ating tindahan sa paningin ng mga dumadaan, 'di ba? Pangatlo, mga katindahan, kung gusto natin na mas lumawak yung ating market, 'di ba? So gamitin natin yung ating online platform, 'di ba? Huwag nating sayangin 'yan dahil bukod sa mga dumadaan diyan sa harapan natin, diyan sa pwesto natin, 'di ba? Is isa pa rin sa market natin yung mga friends natin online. So sipagan lang natin mag-post online diyan sa ating social media platform, 'di ba? Kasi we never know naman kung sino yung mga pwedeng bumili doon sa mga binebenta natin, di ba? Pang-apat, mga katindahan, ay dapat talaga meron tayong supplier na makukuhaan ng mababang presyo, di ba? Alamin natin yung mga supplier na makukunan natin ng mababang presyo para mapagtubuan natin ng maganda-ganda. So, check nyo nga dyan sa description natin kung alin-alin yung mga supplier, yung mga listahan ng supplier ko personally dito sa ating munting tindahan na yan. So, nilalagay ko palagi dyan sa description para hindi kayo maliligaw kung saang supplier yung pwede ninyong puntahan kung gusto nyo rin magkaroon ng mga ganito nga na mga paninda. Panglima, mga katindahan, ay yung pag-rotate ng stocks, 'di ba? Huwag nating hayaan na malumaan tayo ng paninda para hindi tayo malulugi, 'di ba? So kailangan alagaan talaga natin yung mga stocks natin, paikot-ikutin natin kung kinakailangan na i-promo natin para ibang item naman ulit yung ating maibenta, 'di ba? Is gawin natin para lang umiikot yung stocks natin, at the same time yung puhunan natin is napapaikot din natin.
daan sa ganitong senaryo. At isa pa, mga katindahan, is yung customer service, di ba? Kailangan natin ng malawak na pangunawa dahil iba't ibang klase ang mga kasalumuhan natin ng mga customer. Iba't ibang mga pag-uugali. So, kailangan willing tayong mag-adjust, di ba? Tayo yung mag-a-adjust sa kanila, di ba? Kailangan makuha natin yung tiwala ng bawat isa, tiwala ng mga customer natin na pagpasok nila sa tindahan natin or may hinahanap silang item, may hinahanap sila na ganitong kailangan sa pang-araw-araw, ay ang mga katindahan, yung mga pros and cons na pwede natin kaharapin kapag tayo nga ay magkakaroon or magsisimula ng ganitong RTW business. At sa mga susunod pa natin, mga katindahan ng mga topic, ayan, so mag-share tayo ng marami pa mga katindahan. Kung meron kayong gustong i-topic, ayan, just comment down below para naman, di ba, magawan natin ng magawan natin ng video yan. Hanggang dito na lang muna mga katindahan itong ating video dahil marami pa tayong gagawin. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling! Ganda mo. Ay. Wait lang, guys. Ay, nakuparan na.